Okay, sabi po ni Chua, hinggil po dito sa yung mga boxes. Unang-una, kung wala ka naman itinatago, hindi ka naman siguro dapat matakot. Alam ninyo, mga palabas ninyo, Chua, para namang may nangyayari sa ginagawa ninyo. Chua, sino ba natatakot sa inyo? Sino ba nagsabing natatakot yung mga Hindi nga kayo iniintindi ni BP Sara. Busy si BP Sara sa kampanya para mapalaya yung tatay niya. No? Hindi po kayo iniintindi. Wala na pong umiintindi. Mismo yung kakampi ninyo si Drilon. Ano sabi ni Drilon? Parang may anong tawag doon? Parang may patig na yung tao, impeachment patig. Parang wala na silang interes sa kanonood sa impeachment. Paano magkakaroon ng interes? Tignan nyo po yung tatlong naunang testigo. Wala po silang personal knowledge sa kanilang tinitestigo. So ano po yun? Pag ikaw tumitestigo ka nang wala kang personal knowledge, hearsay po yun. Di po ba? Porkit yung mga senador natin, alam nyo po, wag naman kayo masasaktan kayong mga senator judges. Bakit po ganyan po yung treatment nila? Sa korte po kasi, hearsay na po yan. Kumukuha sila ng testigo na wala naman dun. Ang tinitestify nila, yun pong live broadcast ni BP Sara na hindi naman nila napanood, aminado sila pare-pareho, hindi nila napanood ng buo. Aminado din sila na hindi nila napanood ng live. Alam niyo po kami rito, ito sa experience ko, nagla-live ako. Yung mapapanood po ng hindi nanood ng live, pwede nang may bawas yun. Kasi halimbawa, nakapagmura ko o may nasabi ko na sa tingin ko hindi masama, hindi maganda, pwede ko nang i-cut yun eh. Kahit na mapanood nyo pa rin ang replay, may mga cut na yun. Di ba? Ako hindi gano'n nagka-cut kasi tamad ako eh. Pero posible talaga yun na yung napanood nyo ay meron na pong kinat na parte doon. Yun yung sinasabi ko, hindi naman nila napanood ng live yung video na yun. Napanood nila na doon na lang sa Facebook o kung saan man na nagawa yun. Paano po magiging makatotohanan yun? Ano man ang sabihin nila? Bakit, ang question ko nga ron, bakit ang dami po nun, natukoy naman po, may mga pangalan yun, bakit hindi po yun yung kanilang ipinadsabpina? Kung gusto lang nila malaman yung laman nun, di ba? Bakit kaya? Kaalyado lahat ng dumalo doon, kaalyado ni BP Sara eh. Yun po ang dahilan nun. Kaya hindi nila kukunin testigo kasi kaalyado ni BP Sara yung karamihan dumalo doon. Edi pag tinanong mo yun, pabor kay BP Sara yung sasagutin. Yun yung sinasabi natin eh. Yun yung sinasabi ko na tapos ngayon, si Chua na, dalawang branch manager ng Land Bank. Ano po yung tinestigo nila? Nag-withdraw ng malaking pera. Nag-withdraw ng malaking pera yung Office of the Vice President at saka yung DepEd Secretary. Ano po ang anomalya doon? Wala. Wala pala. Bakit natin pinag-uusapan sa impeachment? Kaya nga po, nag-aaksaya po tayo ng oras at pera ng taong bayan dyan sa impeachment na yan. Biruin nyo yun, buong araw nag-testify sila na nag-withdraw ng malaking pera. So ano po ang anomalya doon? May anomalya ba kung nag-withdraw?
Wala lang. Bahala na po yung mga senator judge. Kaya ito, yung mga senator judge, may ano ba? May unusual ba yun? Ano po kung unusual? Illegal ba pag unusual? O, sayang na naman ang isang araw natin. Sayang po, wala naman pong anomalya pala. Pinatestigo nyo yung mga taga-Land Bank, wala naman pala silang sasabing paglabag ni BP Sara. Para saan po yung testigo nyo? Bahala na yung press. Doon sila aasa sa press. Eto naman press, bakit nag-withdraw? Okay? Wala naman na naniniwala sa press. Wala na po naniniwala sa mainstream media. Ginagawa nyo na lang kampanya to laban kay BP Sara. Ang problema, nasisiraan ba talaga nyo si BP Sara? Ano ang patunay kung nasisiraan nyo si BP Sara? Bumababa dapat yung ratings. Ganyan yung nangyari kay Vice President Jejo Marbinay. Mula dun sa pinakamataas yung rating, pabagsak ng pabagsak. Kay BP Sara, lalo nyong sinusuti, lalong nagagalit yung taong bayan. Lalo siyang tumataas sa survey. Tapos ngayon, magsasalita na naman si Chua. Alam nyo, ang galing nila magsalita sa press conference. Pagdating naman sa aktual, wala naman sila na ipapakita. Wala pa kayo na ipapakita na paglabag ni BP Sara. Ngayon, eto na naman. May mga dokumento kayong hiningi. Tapos, kayo na rin na nagpropaganda, tahimik lang po. May narinig ba kayo kay BP Sara na bakit nyo busy si BP Sara sa dahig? Busy si BP Sara sa pagbanat sa ICC. At si BP Sara at ang US government, pareho nilang binabanatan yung ICC. Hindi nyo ba naisip na pag ang ICC, ang US, gusto nilang seryosohin yung ICC, sino sa tingin yung Pilipino ang magiging kaalyado nila laban sa ICC? Alam nyo po yung US, tinitignan ng mga yan kung sino mas magagamit nila. May kakayahan ba si BBM na banatan yung ICC? Sa tingin ninyo? Kung tinototoo, mukhang seryoso po yung US. Lagi pong nagpe-press con sila Rubio. Kasama pa si Donald Trump noong nakaraan. Kung ang US po ay seryoso talaga na buwagin yung ICC, sa tingin ninyo, sinong politikong Pilipino ang magiging kaalyado niya laban sa ICC? Diba? Hindi nyo ba naisip na maaring tinataon, ganyan po kagaling si BP Sara? Tinaon niya na banatan yung ICC ngayon. Nandirekta na. Dati kasi iba yung approach ng mga Duterte. Hayaan si Kaufman. Nung na-realize nila na kahit na anong pagmamabait ni Kaufman, kahit na anong kahit na anong pagsunod sa ICC, walang mahihita. Yung ICC na wala tayong mahihita, o yung pamilyang Duterte walang mahihitang magandang verdict mula dyan sa ICC. Banata na yung ICC. Taon na ngayon ay kailangan na nila Donald Trump ng mga kakampi. Okay, wag na rin tayo magkunwari na dito sa Pilipinas. Wag po tayong magkunwari na hindi nakikialam ang US sa sa mga politika natin dito. Mula pa noong namulat ako sa pamumulitika, lagi po nakasawsaw ang US sa atin. At ang US po, sa karanasan ng mga Marcos, yung tatay, hindi po yan permanente kang kaibigan. No? Dati kaibigan nila. Nakita nyo naman, no?
state visit ni Apo Marcos, yung tatay. Sila ni Ronald Reagan, di ba? Parang very sweet sila. Pero nakita nyo naman po sa lahat, US din po yung dahilan kung bakit na papunta sa Paway, napunta sa Hawaii. Kaya wag po kayong wag nyo pong isipin na kaibigan kayo na US ngayon, kaibigan kayo habang buhay. Hindi ganyan na US. At hindi po sila nagkukunwari na ganyan. Ang pangunahin po nilang pinoprotektahan saan man sila sa mundo, yung interest nila. At ang interest po ng US ngayon, mula po sa mga pronouncement nila, mabuwag yung ICC. Sino bang politiko ang gustong dito sa Pilipinas ang gustong mabuwag yung ICC? Oh. Kaya wag kayong kala nyo. Okay. Kaya itong pronouncement na to na unang-una, kung wala ka namang itinatago, hindi naman siguro dapat matakot. Hindi po natatakot sa inyo. Wala nga kayo maipakitang, alam niyo sa totoo lang, bakit po etong prosecution na to parang muntanga lang? Wala nga silang bintang eh. Pabubuksan nila yung mga papeles. Yun talaga na yan. Yun talaga yun, yung akusasyon dun sa may sinasabi nilang splice video. Yun talaga yun. Fishing expedition lang talaga yan. Anong bintang ninyo? Bakit nyo pabubuksan yan? Unexplained wealth? Anong klaseng bintang yan? Ang unexplained wealth, may tinuturo kayong pera. Ayan, no? Oh, hindi mo may paliwanag yan, saan galing yung mansion mo? Ito lang ang kinikita mo, bakit may mansion ka sa Forbes Park? Ganun po yung unexplained wealth. Bakit may mansion ka sa abroad? Saan ba galing yung kinita mo? Ano pa ba yung kinita mo maliban sa ano? Kita nyo. Yung mga bintang, halimbawa, kay Tulpo, 400 million? Ano bintang ni Jay Sonsa? Kinita mo yan sa pagbo-broadcast, sabi ni Jay Sonsa. Walang broadcaster nakikita ng 400 million sa pagbo-broadcast lang. Otoridad ba si Jay Sonsa pagdating sa broadcasting industry? Opo. Pag nakita ng US na wala silang pakinabang sa ICC, ICC ang kalabanan nila, hindi na China eh. Di ba nagsumbong si BBM? Eto, ano kami ng China. O sige, bayaan mo, sabi ni Donald Trump, bayaan mo, pag nagkita kami ni Xi Jinping, sasabihin ko yung mga hinaing mo. Kaya wala sa SONA eh. Wala sa SONA yung ano na yun, yung tagpo na yun eh. Okay.